Lumapit si Mo Xinhuang kay Yan Song at magalang itong bumati, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mo Xinhuang at sinabi na ikinagagalak niyang makita ang isang kapwa kababayan. Sa sandaling iyon, nakita naman ni Shen Yuan si Yan Song kaya nagulat siya at agad na binanggit na siya pala ang class president. Hindi niya inasahan na kailangan pa nitong magsimula ng negosyo. Medyo nahihiya at awkward na ipinaliwanag ni Yan Song na galing lamang siya sa isang ordinaryong pamilya, kaya natural lang na kailangan niyang samantalahin ang bawat oportunidad upang makaahon. Kasabay nito, napansin na rin ng mga babae si Shen Yuan. Dahil sa kanyang presensya, hindi nila mapigil ang magsitili at mamula sa sobrang kilig. Habang nakapasok ang dalawang kamay niya sa bulsa, tinanong ni Shen Yuan ang kanyang kaharap at sinabing naaalala niya na Mo ang pangalan nito. Mabilis namang nagpakilala ulit si Mo Xinhuang ng may paggalang, at tinawag pa si Shen Yuan bilang boss. Doon ay ipinaliwanag ni Shen Yuan sa dalawa na ang dahilan kung bakit sila pumasa sa paunang pagsusuri ay dahil ang kanilang mga business plan ay praktikal at nakaugat sa realidad, hindi lamang basta hangkag na salita. Pagbibigay diin pa niya na ang pagsisimula ng isang tindahan sa loob ng paaralan ay nangangailangan ng pagiging praktikal at dapat tugma sa araw-araw na pangangailangan ng mga estudyante. Dagdag pa niya, naaalala niyang isa sa kanila ay magbubukas ng tindahan ng pritong pagkain habang ang isa naman ay magbubukas ng tindahan ng prutas. Agad na tumango si Mo Xinhuang at kinumpirma na siya ang magtatayo ng tindahan ng pritong pagkain. Napangiti naman si Shen Yuan at mariin niyang sinabi na dahil wala pang tindahan ng pritong pagkain sa eskwelahan, tiyak na malaki ang magiging kita nito. Basta't masarap ang lasa ng pagkain at tama ang presyo, siguradong papatok ang negosyo. Bukod pa rito, binigyang diin niya na ang lokasyon ng tindahan, na ibinigay ng startup hub, ay eksakto sa ibaba ng dormitoryo ng mga babae. Kaya naman, maging ang tindahan ng prutas ni Class President ay may malaking potensyal din. Dahil dito, hindi mapigilan ni Mo Xinhuang ang mamula at isipin sa sarili na pakiramdam niya ay para bang sila talaga ang napili. Samantala, kalmadong naisip ni Yan Song na sa kasalukuyang ratio ng lalaki at babae, malamang ay isinama lang ang kanilang mga proyekto upang mapunan ang bilang. Sapagkat kung puro babae lang ang napili ng startup hub, siguradong magkakaroon ng batikos mula sa publiko. Ngunit para sa kanya, hindi na iyon mahalaga, ang importante ay makuha niya ang puhunan. Pagkatapos, humarap si Shen Yuan kay Mo Xinhuang at mariin niyang sinabi na nakita niya sa aplikasyon nito na nakalagay sa kanyang resume na dati siyang nagtrabaho bilang leader ng opinyon sa social media. Agad itong kinumpirma ni Mo Xinhuang at ipinaliwanag na sa madaling salita, isa siyang kasapi ng tinatawag na Internet Water Army. Mabilis siyang tinanong ni Shen Yuan kung may sarili ba siyang grupo. Medyo nahihiya pa at napakamot sa ulo si Mo Xinhuang bago niya inamin na mayroon nga siyang sariling grupo na binubuo ng 100 katao, at ilang beses na rin silang lumaban ng magkakasama at nagsagawa ng malalaking operasyon. Ngunit bago pa siya makapagtuloy, agad siyang pinutol ni Shen Yuan at mariin na sinabi na sapat na iyon. Pinauwi muna niya ang dalawa, at idinagdag na kailangan pa niyang interviewin ang mga babaeng estudyante. Sa kanyang isipan, lihim na naisip ni Shen Yuan na sa hinaharap, kapag nagkaroon na siya ng sariling mga industriya at kumpanya, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga koneksyon at yaman ni Mo Xinhuang. Makalipas ang 2 oras, nasa loob na si Shen Yuan ng kanyang opisina. Masarap ang kanyang pagkakaupo sa malambot na sofa habang nakangiting binanggit niya kay Fu Yingqi na mahusay ang nagawa ng maliit na sekretarya. Hindi raw siya naglagay ng malaking inaasahan, pero laking gulat niya na mayroon talagang ilang mga natatanging aplikante na parehong maganda at matalino. Habang maingat na inaayos at ipinapatong ni Fu Yingqi ang mga papel sa ibabaw ng lamesa, ipinaliwanag naman niya na kapag nagtatrabaho para sa kanilang boss, nararapat lamang na ibigay ang lahat at gawin ng buo ang pagsusumikap. Sa sandaling iyon, dumating sa harap ng pinto si Long Jinggan. Agad siyang tinawag ni Fu Yingqi at medyo nagulat na tanong kung tapos na ang mga panayam at kung mayroon pa itong ibang kailangan. Namumula ang kanyang mukha at halatang nahihiya,
marahang sinabi ni Long Jingan na may nais siyang talakayin kay Ginoong Shen. Agad na napatingin si Fu Yingqi kay Shen Yuan at mahina itong nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Seryosong sumagot si Shen Yuan na maaari na siyang lumabas muna. Nang makaalis si Fu Yingqi, agad na tinanong ni Shen Yuan si Long Jingan kung ano ang nais nitong sabihin. Habang dahan daw ang isinasara ang pinto, maingat na nagtanong si Long Jingan kung siya ba ay tuluyang ibinasura sa pagpili. Kasabay nito, nalungkot siyang naalala ang mga nangyari kanina at kung paano tila mas nakatuon ang tingin ni Shen Yuan sa dalawang magagandang babae. Sa isip niya, halos hindi man lang siya binigyan ng atensyon. Kalma namang ipinaliwanag ni Shen Yuan na malalaman lamang ang opisyal na listahan pagkatapos ng huling pagsusuri. Mabilis na nagtanong si Long Jingan kung may pag-asa pa ba siya. Maayos na umupo si Shen Yuan, ibinuka ang kanyang mga kamay at ipinatong ang mga ito sa gilid ng sofa bago mariing ipinaalala sa kanya na hindi ba't binigyan na siya ng pagkakataon sa pamamagitan ng muling pagpapapasok sa loob ng silid. Sa narinig, agad na kumislap ang pag-asa sa isipan ni Long Jingan. Naunawaan niyang tama, ang katotohanang muli siyang pinabalik sa loob ng opisina ay isa ng pagkakataon. Sabay nito, matatag niyang inilahad ang kanyang mga kakayahan. Habang mahigpit ang hawak sa kanyang dibdib, buong tapang niyang sinabi kay Shen Yuan na hawak na niya ang isang sertipikasyon bilang Junior Accounting, gayon din ang internasyonal na sertipiko bilang Certified Public Accountant. Dagdag pa niya na kasalukuyan siyang nag-aaral para sa pagsusulit ng Junior Economist. Bagamat wala pa siyang sapat na praktikal na karanasan sa trabaho, kaya raw niyang hawakan ang lahat ng gawain sa Startup Hub, mula sa pagiging ka-era, paghahanda ng mga ulat pinansyal, pag-oorganisa ng datos ng mga transaksyon, hanggang sa paghawak ng cost accounting. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, diretsyong sinabi ni Shen Yuan na hindi ba't mas nararapat na ang mga ganoong trabaho ay gawin ng isang batikang matandang accountant na may sapat na karanasan. Sa narinig, hindi na nakapagsalita pa si Long Jingan. Alam niyang totoo ang sinabi, kaya wala na siyang maidaragdag na paliwanag. Naisip na lamang ni Long Jingan na kung tutuusin, ang pila ng mga lalaking nanliligaw sa kanya ay pwedeng umabot mula sa harap ng gate ng paaralan hanggang sa likod nito. Pero para sa kanya, lahat sila ay labis na kumpiyansa sa sarili, walang-wala sa yaman, at walang saysay, wala ni isa mang karapat-dapat pagtuunan ng pansin. At matapos ang 2 taon ng paghihintay, sa wakas ay natagpuan na niya ang isang malaking isda na tulad ni Shen Yuan. Sa isip niya, ilang beses lang ba sa buhay dumarating ang ganitong pagkakataon para ibigay ang lahat? Kung hindi ngayon, kailan pa? At sa sandaling iyon, nagpasya siya, si Long Jingan, ay dapat masungkit si Shen Yuan. Agad siyang lumapit kay Shen Yuan at walang alinlangan na humalik sa pisngi nito. Kasabay noon, mariin niyang sinabi na mas maganda siya at mas maayos ang pangangatawan kumpara sa isang matandang accountant. Sa narinig, naisip ni Shen Yuan na may katotohanan din ang sinabi ni Long Jingan. Ang mga accountant ay madaling hanapin, pero ang mga kagaya ng isang maganda at kahanga-hanga ang tindig ay sadyang napakabihira. Kasunod nito, marahan na inalis ni Shen Yuan ang kanyang itali. Habang nakatapat sa kanya si Long Jingan, dahan-dahan nitong inayos ang kanyang kasuotan sa harap mismo niya at may kumpiyansang nagtanong kung ano ang palagay ng kanyang senior. Mariin namang ipinahayag ni Shen Yuan na tama ang mga sinabi niya at may saysay ang kanyang punto. Pagkatapos, hinawakan ni Long Jingan ang kamay ni Shen Yuan at dahan-dahang idinikit iyon sa kanyang dibdib, na parabang ipinapadama ang katapatan at init ng kanyang loob. Mula roon, hindi na nila naiwasang mapalapit pa sa isa't isa. Unti-unting naging mas matindi ang kanilang paglalapit, hanggang sa nagsimula silang magbahaginan ng mas malalim na damdamin at nagsimula ang isang mas mainit at maselang sandali sa pagitan nilang dalawa. Makalipas ang 40 minuto, natapos na sila sa kanilang ginawa at naitapon na rin nila sa basurahan ang ginamit nilang pamunas. Habang inaayos ni Shen Yuan ang kanyang kasuotan,
mariin niyang sinabi kay Long Jinga na maging babae niya ito at sisiguraduhin niyang hindi siya kailanman malulugi sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa kanyang isipan, hindi niya inaasahang si Little Dragon Maiden ay isa pa palang birhen. Kasabay nito, nakangiti niyang idinagdag na ngayong darating na weekend ay mamamasyal silang dalawa. Habang inaayos din ni Long Jingan ang sarili at isa-isang isinusot ang mga nahubad niyang damit, hindi niya napigilan ang mapaisip ng saglit. Sa kanyang yulunan, lumitaw ang antas ng kanyang favorability na nasa 61 na. Tahimik niyang naisip na mula ngayon, mayroon na siyang pwesto sa puso ni Shen Yuan. Maaaring hindi kalakihan, pero para sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa sa wala. Habang pinagmamasdan ni Shen Yuan ang nagbibihis na si Long Jingan, hindi niya maiwasang mapansin na ang favorability ng Little Dragon Maiden ay lumalabas na talagang napakaganda. Makalipas ang 10 minuto, lumabas na ng kwarto si Long Jingan. Hinihinaan niya ang bawat hakbang at paika-ika siyang naglalakad dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Agad na napansin ni Fu Yingqi ang kanyang itsura, nakakapit siya sa pader, halatang may iniindang kirot. Mabilis na nilapitan ni Fu Yingqi at inalalayan ito, saka mariing nagtanong kung bakit kailangan niyang gawin iyon sa kanyang sarili. Nagulat si Long Jingan sa biglaang tanong na iyon, ngunit agad din siyang ngumiti habang namumula ang kanyang mga pisngi. Buo niyang sinabi na wala iyon, at sa ngayon, nararamdaman niya ang pinakatotoong kaligayahan na kailanman ay hindi pa niya naranasan. Samantala, sa loob ng opisina habang abala sa kanyang cellphone, nasabi na lamang ni Shen Yuan sa sarili na bukas ay Biyernes, kaarawan ni Lao Shen. Kailangan niyang tingnan ang in-order niyang regalo, ang isang sasakyan. At syempre, hindi rin niya maaaring paboran ang isa lang. Kaya't kailangan din niyang ihanda ang gintong alahas na nais ng kanyang ina upang bukas ay masiguro niyang magiging masaya at masigla ang pagdiriwang ni Lao Shen at ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa labas ng bahay nila Shen Yuan, kasama niya ang kanyang kapatid na babae na si Shen Zuan. Buong paghanga nitong sinabi sa kanyang kuya na napaka-impressive ng kotse para sa kanilang ama. Agad pa itong naglamang at nagsabi na gusto rin niya ng sariling sasakyan. Dagdag pa niya na maaari na siyang kumuha ng lisensya sa darating na summer break, kaya't tinanong niya ang kanyang kuya kung ano ang masasabi nito. Agad na sinagot siya ni Shen Yuan na wala namang problema roon para sa kanya. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, mariing sumabat ang kanilang ina at nagpayo na huwag niyang paluan sa luho ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag nito na kakatapos lang ng entrance exams ni Shen Zuan sa kolehiyo, at napakahaba pa ng daan sa hinaharap. Sa puntong iyon, lumapit na ang kanilang ama sa kotse na ibinigay ni Shen Yuan. Buong tuwa nitong sinabi sa kanyang asawa at kay Shen Zuan na kung kotse lang naman ang hiling, wala namang masama doon. Hinikayat pa niya silang umalis na dahil tiyak na naghihintay na ang mga tiyo at tiya. Mabilis na binuksan ni Shen Yuan ang pinto sa unahan ng kotse at mariin niyang sinabi na dapat muna silang dumiretso sa hotel. Habang nakaupo naman ang kanilang ina sa hulihan, nagreklamo si Shen Zuan at sinabing hindi siya dinodoteng ng kanyang ina. Mabuti na lang daw at mayroon siyang kuya. Ngunit agad siyang tiningnan ng kanilang ina at mariing pinaalalahanan na ang isang babae ay dapat kumilos gaya ng nararapat. Dagdag pa nito na hindi sila nasa bahay, kaya't kailangan niyang umupo na lang ng maayos at sumakay na agad sa kotse. Samantala, sa lugar kung saan nagtitipon ang pamilya, naroon na rin ang ilan nilang kamag-anak na nauna nang dumating. Habang nakaupo, hindi mapigilan ng mga babae ang mag-usap-usap. Ang babaeng nasa gitna ay inis na nagtanong sa kanyang katabi kung bakit hindi pa dumarating ang mga ito gayong sila ang nagho-host ng hapunan. Aniya, paano naman daw nila mapapaghintay ang kanilang mga panauhin? Pasiga na sumagot ang babaeng nasa kanan at sinabing kung may nangyari man, dapat ay nagpaalam sila. Idinagdag pa nito na pinapunta nila ang lahat ng maaga pero sila mismo, hindi pa dumarating. Sa kanyang isipan, lalo pang nanggalaiti ang babae. Naisip niya na kahit dati ay umutang si Yaod sa kanilang pamilya, nabayaran na nila iyon ng buo.
Ngunit noong sila naman ang umutang, ilang beses pa silang pinahirapan at hindi lang iyon, pinalayas pa nila si Yaod. Maya-maya, ang isa pang babae ay umamin na siya ang may kasalanan dahil tinawagan daw siya ni Hong Juan kahapon upang ipasa ang mensahe, ngunit tuluyan niya itong nakalimutan. Mata Ray namang sumabat ang babaeng nasa kanan at sinabing patunay lang iyon na hindi maayos ang kanilang plano. Bakit daw kailangan pang ipaabot sa ibang pamilya at hindi na lang diretsyong sa kanila? Mata Ray ding sumang-ayon ang babaeng nasa kaliwa at sinabing tama, dahil ito ay usaping pampamilya. Wala naman daw dahilan para iPad-on pa sa iba ang pagpapaalala. Sa gilid naman, tahimik na nag-isip ang lalaking nakasuot ng puting damit. Para sa kanya, halos lahat ng mga taong naruroon ay nakinabang sa tulong ng pamilya ng ikalawang kapatid sa nakaraan. Ngunit ngayong lugmok na ang kanilang pamilya, iisa-isa namang lumalabas ang mga hindi marunong tumuno ng utang na loob, parang mga gutom na lobo na handang kumagad. Nagsalita naman ang lalaking naninigarilyo at mariing sinabi na kahit nasa ganitong kalagayan na ang pamilya ng ikalawang kapatid, tila nagmamayabang pa rin ito sa kanilang harapan. Dagdag pa niya, baka hindi maging maayos ang pagbibigay ng basbas o toast para sa kanyang kaarawan ngayong gabi. Natawa ang babaeng nakasuot ng berdeng damit at mariin niyang sinabi sa third uncle na sa kanya sila aasa mamaya. Napatawa na lang si Yaod sa sinabi ng kanyang asawa, ngunit sa isip ng lalaking nakasuot ng puti na kanina patahimik, malinaw ang kanyang nararamdaman, ang hapunang ito para sa ikalawang kapatid, tiyak na magiging masalimuot.